O mga kababayan, alam nyo ba na isa daw sa rason mga kababayan na binigay nitong si Zaldico na ayaw niyang umuwi sa bansang ito dahil anya mga kababayan, baka pag uwi daw niya mga kababayan ay ibibitin siya sa puno ng ating mga kababayan Pilipino. Kaya ayaw daw umuwi ni Zaldico. Oh. At pangalawang rason daw mga kababayan, baka gurgurin daw siya. Oh, ang tanong mga kababayan, sino ang gugurgur sa kanya? Di ba obvious mga kababayan? Obvious na ang mga kasabwat niya, sino pa ba? Ang takot mga kababayan na lumantad itong si Zaldico. Di ba yung mga posibleng hire sa kanya? Ang tanong mga kababayan, sino-sino ang mga ito na posibleng gumurgur sa kanya mga kababayan? At kung hindi man siya magurgur, pwedeng bitayin din siya mga kababayan sa puno ng mga tao. Ang sabi ni Senator Marcoleta, ibitin ka lang naman pala sa puno eh. Paano ka ibibitin si Zaldico? Patiwarik? Ganyan talaga. Ang sinabi ni Senator Marcoleta, panoorin niyo po ha. Lumitaw na po kasi yung abogado ni Zaldico, Sen. Ang sabi nung attorney, ano mang pangalan nun? Rondain. Ruby Rondain. Sabi ni ang abogado ni Zaldico mga kababayan, inaapi daw si Zaldico Lord. Ay, ang sabi niya, ay hindi ko papayuhan ng aking kliyente, Zaldico, na umuwi ng bansa. Kasi unang-una, dalawang klase lang yung 50% daw ng Pilipino ang gusto, pag nakita siya ay isabit siya sa puno. Kulang pa. Isasabit lang naman sa puno. Ikaw naman. Pero nakatali yung patiwarik. At ang pangalawa, patiwarik ko sa leeg lang. Ang pangalawa, gusto siyang patayin sa anumang kaparaanan. Sino bang papatay? Siguro mga kababayan yung posibleng ikanta niya. Sino ba naman? Wag mo sabihin, mga Duterte na naman. Siyempre, may alam sa mga kababayan, ang gugurgur sa kanya, yung posibleng ikanta niya. Sinong kasabwat niya mga kababayan doon sa flood control? Ito naman yun. Sapagkat alam mo itong nangyari ito, halimbawa. Subukan mo halimbawa, umuwi siya. Sabit sa puno, patiwarik. Yung nabahaan mga kababayan. Anong kinakatakot ni Zaldico mga kababayan? Isasabit lang naman daw siya sa puno. Sabi ni Marcoleta, yan naman pala. Isasabit ka lang naman pala sa puno. Baka nga mangyari. Kaso wala nang puno yata sa Cebu. Wala nang sasabitan. Wala nang sasabitan. Ang sabi naman ng iba, ito hindi naman to sabi ni attorney. Ang sabi nung iba, hindi. Gusto niyang umuwi, ayaw siyang pauwi. Ayaw pauwiin mga kababayan. Alam nyo na, dahil pwedeng kakanta talaga mga kababayan si Zaldico. Orbot. Ayaw siya orbot. Pareho yan. Maaaring totoo din yung isa, totoo din yung pangalawa. All of the above. Kaya, pagsamahin mo yon, pwede. Di ba? Totoo. Pwede. Kasi sa kalagayan niya ngayon, unang-una, siya ang pwedeng mag-qualify. Isa sa pinakamabuting state witness. Hindi mabuti tao. Mabuting state witness. Pinaka magandang state witness mga kababayan. Pero wala dapat immunity, no? Mayroon dapat pananagutan mga kababayan. Pero sa tingin natin hindi si Zaldico ang most guilty mga kababayan. Ang most guilty, pinagtatakpan talaga. Mas mataas pa sa kanya. Pwede pa di ba medyo... Bakit siya ang most guilty? Si Zaldico? Sa tingin natin, hindi kaya ni Zaldico na i-orchestrate lang yan mag-isa. Meron yang amo. Yung mga amo na gustong, Zaldico, ang gustong bibitay sa'yo sa puno. Sabi ni Senator Marcoleta, ibibitay lang man pala sa puno. Ibibitin. Hindi ba siya? Kunwari ka pa naman. Totoo, Sen, hindi. Meron pang mataas kayo. Kaya ba? Isipin mo na lang, Jean. Party list representative lang mga kababayan. Chairman sa appropriation. Sa tingin mo, kaya lang niyang mag-isa yan? Sino bang pipirma dyan mga kababayan sa kanyang minagic? And then, kapag napirmahan na mga kababayan sa GAA, sino bang magre-release ng fund? Kung mag-isa lang siya mga kababayan, hindi niya yan kaya. Zaldico? Huwag mo nga akong intrigahin. Oo. Huwag mo ako intrigahin, Jean. Hindi ako mapaniwala. Huwag ka maniwala. Yung mga contractors na may kinalaman sa flood control, halimbawa,
Hindi lang kontraktor, pati na rin yung mga kongresista at mga mga kababayan, mga senador na may kinalaman sa flood control. Magsakripisyo sila na tumayo sila doon sa baybayin ng tatamaan ng super typhoon na to. Oo nga mga kababayan, no. Paparating na naman ang super typhoon mga kababayan, and this is devastating. Ang tawag nga nila mga kababayan, monster storm, super typhoon mga kababayan, at sa pool talaga mga kababayan ng ating kabisera, Metro Manila. Lalamunin mga kababayan ng yung parang tornado, hurricane, typhoon mga kababayan. Fully covered ang Luzon, pati ang Visayas madadamay pa. Dito masusubukan na naman mga kababayan itong mga palpak flood control ng mga kongresista. Ay, baka nga, Baka mahiya ang bagyo pagka nakita sila, di ba? Ay, siguro sa akin naman. Ihaharang daw mga kababayan itong mga contractors at mga kongresista. Baka mahiya ang bagyo, sasabihin ng bagyo, ay, gagamitin nyo naman ako para mangurakot. Ang palagay siya, kung aamin yung mastermind dito, atras na lang ako. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, mas natutuwa itong mga buhayang mga politisyan mga kababayan sa tuwing merong sakuna. Diba? Kapag mayroon sakuna mga kababayan, yan ang panahon ng kanilang pagbibida. Mamimigay-bigay ng ayuda na hindi naman sa kanila ang pera mga kababayan, lagyan ng muka, Romualdez Rice, iba't iba pang mga pangalan nila mga kababayan, at pagmumukha lalagay dyan sa kanilang mga supot. Magre-release ng budget mga kababayan, tapos kukurakutin. Papatayo ng flood control dahil dito kailangan ng flood control. Kukurakutin. Lord, mas natutuwa ang mga buhaya mga kababayan kapag may bagyo at sakuna. Baka mapahinuha pa yung bagyo, yung super typhoon. Ang problema, ang mastermind pa yata yung hindi tatamaan nito sapagkat wala siya rito sa Pilipinas. Di bale, may dalawa pa. Nandito pa si Tambalustos at si Ngagba Sa tingin natin, kasabwat din yun mga kababayan. Nakaalis naman dyan. Talaga naman, oo. Kaya naman sa ngayon, kaya hindi natin may alisin ang usapin sa flood control dahil sa tuwing paulit-ulit na ipinaalala sa atin ng kalikasan sa imagine nyo na lang mga kababayan na 5,500 flood control. Dapat sana secured ang sambayan ng Pilipino mga kababayan sa tuwing mayroong ganitong mga klaseng typhoon at baha. By the billions, kung hindi trillion ang ginastos sa mga kababayan So ibig sabihin, can withstand hurricanes, typhoon, super typhoon mga kababayan. Pero, Diyos ko, ordinaryong baha lang na sira na agad ang mga flood control. Magitan ng pagdating ng maraming kalamidad. Yes. Pangunahin na yung mga bagyong malalakas na yan. Para sa ganon, malantad ang katotohanan na pinagsamantalahan ng bansang ito ng marami nating mga kababayan. Fact check na naman mga kababayan si Bangag. Na kung tawagin sila ay mga honorables. Honorables, His Excellency. Opo. Di ba? Oho. Ano po ang kahihinap na natin? Alam mo, sila pa ngayon ang akala mo walang kasalanan di ba? Parang namang hindi mo nakikita sa social media pilit na iniiwas, pilit na isinisinsay, pilit na inililigaw. Kunyari, ito yung daanan ng bagyo, di ba? Sabi mo, ang landfall niya is sa pagitan ng Isabela at saka Quezon. Ng Aurora po. Ng Aurora. Malapit ang Quezon dyan, magkatabi yan Biglang nilagay sa Surigao. Diyos ko, Lord. Para yung investigasyon sa flood control mga kababayan, tinamaan ang Cebu tapos andun sa Davao. Eastern Seaboard din yun, di ba? Alam mo yun sapagkat dahil siguro sa laki ng nagawang kasalanan, siguro yung iba, maaring paunti-unti ay tinatamaan na rin ang kanilang mga konsensya. Hindi. Walang mga konsensya yan. Taktika lang nila yan mga kababayan dahil mainit ngayon mga kababayan Laylo. Naglaylo muna sila. Sa hiya. Gumagawa ng paraan. Walang hiya yung mga taong yan. Para sa ganon, yung totoo mapagtakpan. Yan ang nangyayari ngayon Ito ang mas lalong kakilakilabot. Kakilakilabot. Ginawa mo na nga ito sa bansa mo. Nagkasala ka na sa bansa mo. Ito ang naging kahihinatnan. Kamatayan ng maraming Pilipino. Oo nga Almost 200 na mga kababayan ang nawalang buhay sa Cebu. Lord, tulungan niyo po sila mga kababayan. Makabangon muli. Tapos marami pa ang missing mga kababayan. Yung mga nabiktima ng bagyo, nawala ng bahay, yung nakasurvive mga kababayan. Sana muli silang bumangon.
Hindi natin sinasabi na dapat nangyari ito. Nalulungkot lahat tayo sa nangyaring ito. Ngunit, may connection eh. Totoo. May connection eh. Kaya nga, sinasabi natin, ang dami nating mga opisina na may kinalaman dyan. Eto mga kababayan, eto pala no. Yung super typhoon mga kababayan na hindi na yan, paparating na talaga yan mga kababayan. It's almost certain. Maraming mamamatay. This is the reality. Maraming mamamatay talaga dyan mga kababayan. Kaya para dito sa kababayan nating matatamaan, dadaanan ng mga kababayan, pathway nitong super typhoon na ito. Kung nasa malapit kayo sa ilog mga kababayan, ngayon pa lang maghanda na kayo. Kung pwede lang, makituloy muna kayo doon sa simbahan. Sana nga itong mga eskwelahan mga kababayan ng mga madre at pare. I-open nila for temporary shelter mga kababayan. Saksagan lang ng bagyo. Isang araw lang naman yan mga kababayan eh. Umalis muna kayo dyan sa tabing ilog. Then flash flood talaga yan mga kababayan. Magpunta kayo sa yung sa mga building na mga malalaki. Sana ang mga malls mga kababayan gawing shelter. Yung mga eskwelahan. Dahil marami ang makakapasok dyan mga kababayan eh. Dahil kawawa. Kung hindi lilikas mga kababayan, malaki ang tsansa na matay talaga. Meron tayong Civil Defense Authority yata yun. O ano na yung sa Civil Defense? Office of the Civil Defense, OCD. Office of the Civil Defense. Meron tayong NDRRMC. Ito yung mga ginagamit ng mga pangunahing mga ahensya para sa ganun, ma-mitigate man lang, ma-prevent, ma-minimize yung epekto ng ganitong kalamidad. TPWH. Eto no, ngayon pa lang sana si BBM dapat nagkakandara pa na siya sa pag-prepare mga kababayan. Ngayon pa lang na malayo pa ang bagyo. Ilikas na ang dapat ilikas. Tapos yung saan dapat puntahan ng mga tao mga kababayan. Lalong-lalo na yung doon sa mga area na malapit sa mga ilog. Hindi yung after ka na after na tumama ang bagyo dyan ka pa magpapa-meeting. Ngayon pa lang, mobilize na ngag. Sila may kasangkapan para sa ganon ay mga paghanda ang mga tao, mga komunidad, DSWD sa mga provision na kakailanganin kung sakasakaling lumala ang problema. Pero hanggang ngayon yung kasapatan na yun, nasira lahat yun sapagkat malala ang epekto ng kalamidad sapagkat yung mga ipinundar na mga proyekto na ang layunin ay pigilan, imitigate ang resulta ng lahat ng ito, lalong nagpalala. Ngayon, sinisikap nila ngayong ilihis. Ilihis na naman. Sa pangyayari. Na para bang walang nangyari. Kamukha din sa Cebu. So sinasabi na hindi naman ito yung ang dahilan ito, tsaka ganyan. Maraming mga pamamaraan ang ginagawa nila. Ito yung mas nakakakilabot ngayon. Ang bungakala nila sa kanilang ginagawang ito ay matatakpan, makakalimot at magpapatawad ang taong bayan. Ang isa pang sinisisi, yung Dolomite dyan. Ay, Diyos ko Lord. Move on na. Itong mga animal na ito mga kababayan, hindi makamove on sa Dolomite. Ito lamang ang manifestasyon kung paano nila nung kung di ako nagkakamali nung nakaraang Biyernes diniscuss natin yung tinawag nating grand design. Yes. Para pagtakpan lahat ng mga bagay na ito. Di ba? Political At merong scapegoat. 5 bahagi na tayong diniscuss doon. Baka may gusto ka pang sabihin. Ito ang isang nagbigay sa akin ng isang malaking tanong, Sen, May pahayag ang ICI, yung mismong chairperson nito, si dating Justice Andres Reyes Jr. Ang sabi niya, nananawagan ng ICI sa publiko. Sa publiko? Kasi hindi namin, Bakit? Sige, bigyan mo kami ng basbas. Ilagay namin sa aming kamay ang batas. Di ba bitay ang mga mga kurakot na yan. Ano panawagan yung ICI sa publiko? Sabi niya, Sen, hindi namin ma-connect. Samantalang ang publiko mga kababayan, mayroong mga panawagan, ayaw nyo makinig, tapos kayo ang may panawagan ngayon mga animal. Yung mga DPWH official na nagkutsabahan para magkaroon ng mga ghost project at irregularidad, anomalya. Hindi daw nila ma-connect ang DPWH sa sino mang mga proponent, wala silang ma-connect.
Wala sila mga gunggong. Ko Lord. Pero una nga nag-connect, di ba? Mga diskaya, mga kababayan. Sila mismo nagbayad para sa mga kongresista. Diyan! Ayaw nila. Tapos ano palawagan nyo sa mga tao? So, ibig sabihin, wala silang ebidensya na Sen. At ang kanilang panawagan, Sino ang nagsasalita dyan? chairman po ng ICI, Yung nakawig, mga kababayan. Andres Reyes Jr. Kaya ang kanyang sabi, nananawagan kami sa lahat na ng posibleng may alam, whistleblower, lumapit kayo sa komisyon, tumulong kayo sa pangalap ng ebidensya. Naghahanap ng whistleblower. Opo, ang ICI. Di ba yung Blue Ribbon Committee? Ayan na si Diskaya, ayan na si mga kababayan, Guteza. Anong ginagawa nila? Inaaway nila, mga kababayan. Mga whistleblowers na nadadamay si mga kababayan, Romualdez. Sinisira nila, dinidurog nila. Nakahanap ako ng whistleblower eh. Ay nga, tama. Ayaw naman nila suportahan. Si una nun, yung mag-asawang Diskaya. Yun lang kasi ang paraan. Mabuti na lang, ngayon, nararamdaman ng ICI yung hirap kung paano kumonekta. Kung totoong nahihirapan sila, hindi ko sinasabing nahihirapan. Kung totoong nahihirapan sila na i-connect yung isang opisina sa isang proponent, nasa sa inyo yun di ba? Kaya lang, dito mapapatunayan sapagkat nananawagan sila sa tulong ng sino mang whistleblower. Sapagkat whistleblower lang talaga ang makapagsasabi, makapagtuturo. Dahil yung whistleblower, kasama siya doon sa katiwalian. Nakita niya. O ngayon, dahil mga contractors naman, inaamin na may kinalaman sila at sila naman ang pangunahing kasangkapan para isakatuparan yung pagpapagawa, pagtatapos ng mga flood control. Ang nangyari nga lang, hindi naman ginawa sang-ayon doon sa design. Sang-ayon sa specification at sang-ayon sa materialis na kailangan. Hingi pa nga, multo pa nga, hindi ba? Multong festival. Siguro ngayon maja-justify yung ginawa mo. Multong festival. Nagpilit ako na i-encourage sila. Kayo po ka akong pinatawag dito na naunang binanggit ng Pangulo. 15 kayong kontraktor, magunahan na po kayo. Kasi po mabigat ang kasalanan dito, plunder ito. So kung kayo po ay magkukwalify under the Witness Protection Program, baka po ang ganansyang makukuha nyo, hindi na kayo masasali doon sa criminal aspect. Pangkaraniwan ka kung ganyan, ang magiging katungkulan nyo na lang yung civil liability. Ibig sabihin, kung napatunayan talagang mali naman ang pagkakagawa nito, kumita ka na limpak-limpak, mali naman yung kwentahin natin, ibalik mo sa gobyerno. Yun ang restitution. Pero hindi sa panahon na siya nag-a-apply pa lang. Ayun. Iba ang ni Boying, mga kababayan May binibend si Boying, mga kababayan, na batas. Walang hadlang muna. Wala, kinakailangan. Oy, Marcoleta, target ka na ni Boying. Yung daw, mga kababayan, ginastos daw niya sa sa halalan o balak imbestigahan Boying Rimulya. Ini-encourage mo nga ang hirap ngang kumuha Pagkatapos papatungan mo kagad ng isang requirement na wala naman doon, talagang ayaw mo makakuha. Yun ang nangyari. Bending dilaw. Bending dilaw. Dapat maintindihan na ng mga mamay. Ba't ko pinipilit? Kaya lang, yung mga iba namang ibang mag-isip. Si Marcoleta, kinakampihan ko raw. Samantalang ang layunin, napakalinaw. Sabi ko, gusto. Di ba? Gusto ng mga mga kababayan i-connect, paano ma-connect daw sa mga kongresista. Ayan na, i-connect na. Tapos ayaw na naman nila. Gusto kong matuko yung mastermind. Hindi naman sinasabi kong mastermind lang ako yung aking gustong matukoy. Kahit na yung butete at sapsap, uhulihin ko pa rin yan. Ngunit, una, sa aking priority, yung mastermind. Kailangan ko yung whistleblower. Kaya nga gusto ko yung isang tao na magkukusa at dahil nga sa gagawin na yon, medyo mapanganib naman yun sapagkat, siyempre, yung mastermind nakatingin sa kanya Gagawa't gagawa yun ng ikapipinsala ng maring buhay niya, buhay ng pamilya. Kaya ilalagay mo siya sa Witness Protection Program. YPP. Marami namang nakialam. Ang dami namang nagpasikat. Pagpasikat, lahat bida-bida, mga kababayan, Jollibee, ang saya. Ano nang nangyari? Ito yung isa sa paglilihis. Ngayon na paglilihis! Ganun pala, kaimportante na magkaroon ka ng whistleblower. Baka, ito malinaw Sen, siguro, para patibayin natin yan, baka sabihin nila, hindi, gawa-gawa nyo lang yan na nahihirapan ng ICI. Di pakita, meron ba? Meron. Pakinggan ho natin si retired Justice Andres Reyes. Well, this scheme could have come from the USEC
Ayan yan ang sabi natin nag-wig mga kababayan, may wig. Oh. Have come from the proponent who is a congressman or senator. As I said, it is like a negotiable instrument na yung pinapasa yung check, discount all the way down to the last centavo. So, ikaw yung proponent, we look for your favorable engineer in the DPWH who will allow you to get 25%. So, pag nakita mo na yun, you talk to him, and pag sinabi ng engineer na, sige, pwede ko, kaya ko magbigay ng 35%. Anong pinagsasabi nito? Ibibigay sa kanya inyong kontrata. On that part naman, after that, yung naman engineer, maghanap ng contractor na willing mag-advance ng 25% of the contract price. So yung proponent, nakakuha na siya ng 35%. After that, wala na siya pakialam doon. Alam na gagawa na ng trabaho yung engineer na will haggle again kasi partihan sila doon. I think that's the general scheme. Ano masasabi nyo dito? Yung part ng whistleblower, pakihanap nyo, ha? Kasi dito, kinuwento niya kung paano yung scheme, Sen, Pero may part doon na nananawagan siya sa publiko. Yun ang hinahanap natin. Yun yung theory niya, Yun ang scheme, Pero hindi ka pwedeng mag-prosecute based on a scheme. Or a theory. Kaya kailangan merong tetestigo. Yun ang patakaran ng batas natin, Puro teorya ng panot, mga kababayan. Kailangan merong tetestigo. Yun ang whistleblower. Ibig sabihin, Sen, sana yun ang napakita. Hindi, mamaya hanapin po natin, yung mismong eksakto, yung nananawagan siya sa publiko. Bakit idadamay mo ang publiko, ang animal? So, kaya nga tinalaga kayo dyan para trabahuin nyo yan. Umalis sila dyan, mga kababayan. Wala pa silang mga silbi pala. Mabubuo na po ang sa isipan natin. Kasi dati hindi mo maintindihan pa noon. Parang maniniwala sila sa sinasabing ang baka gusto nyo proteksyonan ay ang mag-asawang Diskaya. Pero right now, pagkatapos ng mga development na ito, marirealize mo, mukhang meron yung mga gustong wag maituro yung mastermind. Kasi meron talaga. Magkaroon ng obviously. Kasi nga, yung Diskaya, kung mapapansin mo, initial pa lang, nagpangalan na siya ng 17 members ng Kongreso. Wala naman nakagawa kung hindi siya. Ni Alcantara at saka ni Hernandez, walang isang congressman silang naipakita. Pero dahil nagpilit siya na mapalagay sa Witness Protection Program, kinakailangan mo akong magbigay talaga ng substantial testimony, material talaga. Para ngayon, pagka ikaw ay nag-apply dyan, at kung ikaw naman ay mapapayagan at ikaw ay magkukwalify, magiging state witness ka. Sige. Ano sabi niya, mga kababayan? What the world needs now is love, not greed, Lord. Love ka, ngas ka. Huwag mo kami idaan dyan sa kaululan ng mga pinagsasabi mo. Pagtrabaho ka dyan, wig. Because Mr. Peluka, magtrabaho ka. From DPWH to the proponent, we have not connected with the proponent. So maybe it will be the ombudsman that can gather the evidence to connect these people charged to the proponent. Because it's hard naman to just say that a case is... Ayun, malinaw nga yun. Sabi niya, nahihirapan siyang i-connecta. Yes. Sa pagitan ng proponent, yung may kinalaman doon sa pagpapatupad ng project at saka yung empleyado ng DPWH. So, mangangailangan nakuha niya ng whistleblower. Yes. So, itinos niya sa ombudsman. Baka ang ombudsman, may magagawa siyang paraan tungkol dyan. Ombudsman. Pinatutunayan nila na tama yung direksyon na ginawa ko. Dahil nga napakahirap para lang magpasingaw ka. Pasingaw. So, bibigyan mo siya ng bibigyan mo siya ng insentibo. Di ba, meron kang protection. Ang estadong magbibigay siya ng protection, kaya sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Yun naman yung tuntunin. Yun ang yun ang layunin ng batas. Gusto ng estado magtagumpay siya sa pagpaprosecute ng mga may kasalanan. Yung mga tibali. Kaya in exchange for that, bibigyan niya ng protection So yung batas na yun, kung makikita mo sa title pa lang, sabi ko nga,
patungkol yun sa proteksyon at benepisyo nung taong nag-a-apply. Proteksyon na at maging state benepisyo. witness. Pagkatapos, nag-a-apply pa lang. Para bang ikaw mag-a-apply ka pa lang ng trabaho, ang kailangan lang, ito yung edad mo, ito yung ganito. Pagkatapos maglalagay ka ng requirement na wala doon. Oh, Ang dami na bayaran mo muna requirement. yung utang mo kay Pedro bago ka makapag-apply. Wala namang ganun eh. Doon sa batas. Doon sa batas. So, hindi mo talaga gusto na mag-prosecute. Ibig sabihin, gumagawa ka ng paraan para... Gumagawa ka ng paraan dahil takot ka dito sa dahil baka magsabi talaga ng totoo ito, kaya dinidiscourage mo, kaya maglalagay ka ng additional requirement na hindi naman sinasabi ng batas. Pinapahirapan mo. Restriction mga kababayan. Pinahirapan mo, pagkatapos sasabihin nila, si Marcoleta, ano dyan, si Marcoleta ayaw niyang magsoli. Hindi po, wala akong sinabing gano'n eh. Ang sinabi ko, ang pagsusoli po sa bandang huli. Hindi po sa panahon na nag-a-apply pa siya para magamit siyang testigo ng pamahalaan. Dahil importante nga na ma-prosecute natin lahat ang mga tiwaling ito. Aha. Ano pa sasabihin ko sa kanila para maintindihan itong napakasimpleng Ay, gusto hindi. mangyari? Ngayon, malinaw Wala, na, sir. wala. Iwanan Nagbobobobohan, pilit nila hindi iniintindi, Marcoleta. natin yung Alam nila yan, pero pilit nilang hindi iniintindi. Pilit nila tinitwist. Dahil ayaw nila yan eh. parte na yon. Lumitaw ang isang whistleblower na hindi inaasahan ng lahat. At ito, mismo nakakita ng pagdideliver ng maleta-maleta. Anong pangalan niya? Ang pangalan niya ay si Sergeant Orly Gutesa. Oo. Kilala ko yan. Anong ginawa nila? bandang huli, Sen, ay hinanapan ng maraming butas. Sa halip butas. na, sabi nga ng iba, bakit teka muna, parang may mali. Nagsusumbong siya. Anong parang may mali? Sabi kasi, nagsusumbong yung may sinusumbong siyang krimen, may naganap na nakawan doon, no? Ang ginawa nung nag-iimbestiga, teka, patingin ng ID mo, sino ka? Saan ka? Siya ang hinuli. Correct. Nasaan ka nung ganito? Siya tuloy ang mga kababayan natotrouble. Siya ang nagsumbong na mayroong krimen doon. Peke yung ID mo. Parang si Saito. Oo. Si Saito pumunta sa'yo. Sir, sabi niya sa'yo, ito pong, nakita niyo po yung taong yon? Yung pong naka-jacket na yon. Magnanakaw po ng kalabaw yun. Yun. Pero ingatan niyo lang po ako. Sinasabi ko lang po sa inyo. Nagsusumbong lang ako. Ang ginawa mo kay Saito, halika rito. Kagaya na sinabi mo, taga saan ka? May asawa ka ba? Para ba siyang uusigin mo pa eh. Sasabihin niya, Mariosep naman na tao to, tumutulong na ako sa Estado para ang komunidad ay maging protektado, mawala yung magnanakaw ng kalabaw. Ako pa pala. Nasang ID mo? Ganyan pa. Ako pala ang babalik. Pwede ka makasuhan dito. Yan. Paano may encourage ang isang tao na gustong tumulong para lang maisantabi na natin ang kawalang hiya na pinasimulan ng mga taong ito? Yung kinakasangkapan ng gobyerno at voluntaryo na nga silang lumalabas, sila pa inuusig mo. Yan ang isa sa pamamaraan nila. Ano sinabi? Yung notaryo, ano? Yung unang-unang sinabi ay, teka muna, sabi nung abogado, hindi ko naman pirma yan eh. Hindi ko pirma yung notaryo, peke yung notaryo. Therefore, peke yung salaysay. Yan. Mga ubob. Peke yung dokumento daw eh. Sinong maniniwala sa kanya? Ay, ako naniniwala hindi niya pirma yun eh. Pero ngayon, ang common practice, pumunta ka sa mga lugar na napakaraming nagnunotaryo. Halimbawa, yung paligid na City Hall. Kahit sa munisipyo, ay nakahilera yung mga notaryo publiko. Di ba? Ibibigay mo lang ang papeles mo. Pagkatapos, magkano po? 150. Okay, 150. Percival. Si Percival yung 150 mga kababayan. Bibigyan niya na sa'yo, nakatatak na. Babalikan ka ba noong nagpanotaryo? Ay, hindi. Sir, bago po ako umalis, pwede bang malaman ko talaga ikaw pumirmari? Kayo po ba itong abogadong ito? Wala na, basta ano na. At saka, halimbawa, sa kaso ni Gutesa, saan naman kukuha ng pantatak si Gutesa? Bakit yung pepekein yung notaryo? Hindi yung pagpapagawa lang ng pantatak. Madali lang magpanotaryo. Sa magnanakaw ng dry seal na pinangganyan niya doon sa... Di ba? Ayun lamang pangalan nung yung lugar. Meron din yung Manila. Manila, kailangan din natatak na kababayan. Kaya Quezon City, maliit lang yun eh. Gaganunin mo eh. Tapos gaganunin. Saan niya kukunin yun? Di ba? Ano naman ang motibo ni Gutesa na mameki pa ng notaryo? Samantalang kung magbayad lang siya mga kababayan, 300, okay na.
Tapos ang problema. Kikitain niya ron. Di ba? Pwede namang magpanotaryo talaga. Pero si Gutesa, sinabi ko, he is the most credible witness ever produced by this committee. Sinabi ko sa kanila. Why? Gutesa Has nothing to gain. Has nothing to gain. Nilagay niya sa panganib ang buhay niya at ang buhay ng pamilya niya. Alang-alang sa pagmamahal niya sa bayan. Pero anong ginagawa sa kanya ngayon? Hinuusig siya. Inuusig ni Lacson, mga kababayan. Tapos yung presko ni Lacson, grabe. Parang may pagbabanta, mga kababayan. Parang babalatan niya si Gutesa. Yan ang ni Lacson, tono. Pagbabanta. Punasan, nagtago yung tao pansamantala yata. Dahil nga, may patong pangayasa sa ulo yun eh. Ito pa. So, sino ngayon? Oo nga, no? Sino ngayon? Hindi pa ba nahalata ng taong bayan? Yung talagang gustong magsabi kung nasaan yung pinakamalaking isda, Ay, ayan. His Excellency. yun ang pinagtatakpan. Yun ang inuusig. Ang katambalustusan, mga kababayan, yan ang mga malalaking isda dyan. Yun ang ayaw suportahan. Kulang na lang na ikulong eh. Kulang na lang na, sabi pa nung, yung kakilala mo na senador, he might be liable for perjury. Ayun nga. He might be liable for falsification Talaga? of the notary or blah, 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 blah. Kinasangkapan pati yung judge ng Maynila. Kakasuhan pa. Mamaya, ipukwento ko kung anong pamamaraan ang ginawa nila. Ayun nga. Saan nagtataka nga ako dahil si Gutesa, hindi ba, tumestigo. So ang unang nakita nila, notaryo. Pero lately, mukhang pati brand yata ng maleta. Question. Kine-question na. Dahil sabi Remoa. ng isang... So hindi sila interesado talaga na mapagsino kung sino talagang mastermind. Lahat ay gagawin para lahat, kahit sino ang gagawa ng paraan, nalilitaw, ganyan ang gagawin namin sa inyo. Sa bagay. So madidiscourage lahat ang mga tao nalilitaw sapagkat ganon ang kanilang Kakasuhan. gagawin. Lahat ng pwedeng ilabas. So, masasabi ba natin na ang mga taong ito interesado na malaman ang totoo? Ang pinagmulan ng lahat ng ito, sino ang may kasalanan nito, sino ang promotor nito, sino ang author ng lahat ng ito, interesado ba sila? Mukhang ang interest nila, Sen, ay Makaligtas sila. pigilan magsalita. Makaligtas sila. Aha. At ngayon nga ay nililin lang nila yung mamamayan, ibinabalik sa iba't ibang mga pamamaraan, di ba? Dinadaya para lamang mapagtakpan ang kanilang mga gagawan. Marami pa eh. Kaya hindi na rin nagtataka ang mga babayan natin na Pati nga ako, di ba? siyempre kayo mismo, Pati kayo ang ako, nagsusulong ito. akalain mo doon sa resolution ng judge eh. Pati raw yung nag-present ngayon. Saan nakakita judge ito ng Maynila? Yan, mga kababayan, ibisigahan din yan. Bakit pumapabor? Doon sa tambalustos, mga kababayan. Alam na this. Pati yung gumamit nung peke na notaryadong dokumento ay may pananagutan dyan. Kasuhan nyo. Kasuhan nyo si Marcoleta. Tingnan natin. Mayroon yan silang immunity. Parang akala mo, hiniling nung abogada na gano'n ang gawin ng judge, kinakailangan panghimasukan. Judge, pwede bang advisean mo ako sa magitan ng iyong bihasang pananaw tungkol sa batas? Na pati ba yung gumamit na nga ito, may kinalaman. Akala mo, merong ganong issue. Alam mo, yung paggagawa ng isang order, depende lang kung anong hinihingi ng issue. Ang issue lang, yung bang pirma na yan ay totoo, hindi na kanya. Yun lang. So, napatunayan na hindi nga. Dahil nga, hindi nga siyang pumipirma talaga eh. Meron siyang tagapirma. Kagaya ng nangyayarang common practice May ngayon. taga-tatak. Hindi ang abogadong nandun, maglalagay siya ng sekretary. Pati si Corina, di ba, Marcoleta, sabi niya, agree ako dyan. First-hand information, personal niyang alam yan, mga kababayan, ganyang kalakaran sa notaryo. Staff na tagapirma. Sapagkat ito ay naging industry na ito. Common practice. Common practice. Kumikita sila rito eh. Kumikita. 150, 200. 150 per sibal. Depende sa nature ng dokumento. So pati ako ngayon titirahin. Alam mo kung bakit? May kinasangkapan siguro dyan. Tinira ka nga sa yung gastos mo sa halalan. Yan ako nila kinakalkal ngayon, mga kababayan. O di sabi ko, subukan mo. Para magkaalaman tayo. Kasi parang hindi na-touch yung issue. Kasi ang ginawa nila, kinumpare yung pirma nung abogado dun sa nakapirma sa notaryo. So hindi nga magkatugma dahil hindi nga naman siyang pumipirma. Ang hindi Kinalimutan niya. Ayan. May pananagutan sila, mga kababayan, dahil
parang authorized niya yan mga kababayan eh. Tauhan niya, di ba? Kinalimutan niya na pumunta ako sa kanya. Ayan, bakit nga ba? Anong hinihiling niyo ba doon? Ako, ang pagpunta ko rito sa iyo, Judge, ay hindi ako interesado sa pirma. Sapagkat alam na alam ko, hindi siya nakapirma dyan, but somebody else signed for her. Yan naman po ang kalakaran. Alam niyo po ninyo yan eh. Ang gusto ko lang po, bigyan ninyo ako ng sample na ninotoryado niyang mga dokumento para sa ganun maikumpara ko. Yun lang po yung pinunta ko rito. Kasi kapag nakakita ko ng dokumento na pareho din ng pagkakano yung Meron. May present na si Maharlika dyan. yung notarial details nito, pati yung lugar, lalong-lalo na yung pirma, kung sino man yung pumipirma na yon, eh, sapat na po sa akin yun eh. Halimbawa, binigyan nyo ako ng 10 sample. O Jazz, nakita nyo naman, halos pareho. Again. Sa akin, na-establish na, hindi nga pirma, pero somebody is signing for her. Malinaw ito eh. Sabi, Labag pa rin niya sa batas, mga kababayan. O di, okay lang. Total naman, iniimbis itinuro na siya sa baka Supreme kung gano'n Court. ang gagawin. Sabi, pinakiusap ko na ikumpara. Alam mo ang ginawa? Nag-stick siya. Doon lamang sa pirma. Sinabi ko nang hindi ako interesado sa pirma. Ito, lumitaw ngayon na natapos niya na raw ang investigasyon. So, sumulat na ako, sabi ko, bigyan mo kami ng kopya. Sabi niya, hindi kita pwedeng bigyan ng kopya because you are not a party to the case. So, hindi po kayo kasi ang humihingi. Okay, so hindi raw ako party sa case. Nakalimutan niya. Isomon! Sinadala ko ng Publika ng Pilipinas at member ako ng Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya sa sulat niya, I furnish a copy to the Blue Ribbon Committee. So, inutusan ko, stop ko. Pakitingnan mo ka kung nandun na at kumuha ka naman ng kopya. Alam mo, sabi sa Blue Ribbon Committee, wala kaming kopya rito. So, nagsinungaling. Sinong nagsinungaling doon sa kanila? nagsasabi ng totoo dito? Bakit parang Pinipingpong. iniligaw na naman yung mga tao? Mukhang nabigyan lang yung chairman, Sen. O, di ba? O, Tapos sa chairman ng sabi wala. ako ganito. Sumulat ako sa Korte Suprema. Ayan na. Bigyan ninyo ako ng, humingi po ako ng kopya, kahit na sample po, kahit na 3 samples lang sa loob ng isang buwan, magmula nung Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, hanggang Agosto. September, 3 Oktobre. copies each. Sample. Parang kanta, no? Taryo ni... Naninotaryo nitong, ginrant ng ganun. Ginrant ng Supreme Court. Sabi, notwithstanding that this case has already been resolved by the blah, 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 that considering that the request is legitimate, your request is granted. O, di ngayon, pinapunta ko ngayon ang aking abogado. 3 sila dahil marami yun eh. Voluminous. Para makatulong na kayo kung ganyan, na kayo na yung humanap. Tumingin. Tulungan nyo na yung clerk of court. At punta naman nung Lunes, pumunta yung mga... Pinarang na naman. Alam mo, sagot. Sabi ng clerk of court, ma'am, hindi po kayo pwedeng kumuha ng sample. Ito yung gano'n, Supreme Court. Opo, pero kasi po, sabi ni Executive Judge. Na naman. Sabi ng Executive Judge, siya ang magdidesisyon kung anong kopyang ibibigay sa amin. Wow, namimili. So, paano yan? Pipiliin niya yung may pirma na yung may pirma na, yung pirma talaga. Paano ka ako itong ikukumpara? Sabi ko lang, humingi kayo ang kumuha. Siyempre, ang instruction ko, kumuha kayo yung malapit-lapit doon sa mga ganito. Baka nahihirapan kumuha, maghanap. Hindi, bakit sasabihin ng Executive Judge na siya ang magdesisyon? Siya mamimili. Naku po. Grabe, no? Yan, mga kababayan, baka nabayaran na yan. Visit na yan. Bitayin yan. Kung nagsisinungaling mga kababayan, bitayin. Hindi lamang yung abogadang may problema rito. Ay, maaari nga. Ako hindi ako nananakot, Nelson. Ako, magmula sa umpisa hanggang ngayon, kung ano yung tuntunin, kung ano yung tama, kung ano yung legal, ilalaban natin yan. Kahit saan tayo makarating. Bakit ganun ang kanyang actuation? Hanggang ngayon, ayaw akong bigyan ng kopya. Dapat hindi ako partido sa kaso. Sino ang partido sa kaso? Yung Blue Ribbon Committee? Si Lacson lang daw. Member yan ng Blue Ribbon. Hindi siya partido eh. Dito, sa sinasabi nyo. Doon sa petition nyo yan eh. Grabe na judge, no? Sa pirmahan. Ayun nga, Nagpunta daw yung abogada para i-report. Merong incident report, sabi niya, na merong pong gumamit ng aking pirma. Hindi ko po pirma yun. So, kinasangkapan ng NBI
para lang na, pinahirapan pa yung sarili. Hindi, sabi ko, hindi po yung pirma ang issue dyan. Gusto ko lang makakuha ng mga kopya ng notaryo sa opisina na yan para ikumpara ko lang. So, pati, Meron na po kasi akong isang kopya eh. So pati sa notaryo, linilihis pa rin yung ano. No, yan ang sinasabi ko kung gaano kalawak ang kanilang pamamaraan, kinasangkapan ng lahat. Hindi ako, wala akong tina-charge dito. Nelson. Pero sa nakikita ko, yung aking request na mismong Korte Suprema na grant, humihingi lang ako ng sample. Bakit sasabihin ng executive judge, siya ang merong karapatang magdesisyon kung anong sample. Bitayin yan. Anong klaseng katwiran niya? O yan isang example. Meron ka pa yata. Sige. Hindi po pala yan, ano. Ngayon lang namin nalaman yan, ah. Kaya pinapaalam ko ngayon sa buong Pilipinas. Gusto niyong palakihin? Palakihin natin. Palakihin natin. Hindi po ako nagpapalaki. Kayo po, ha? Simple lang po ang aking request. Pwede po bang maikumpara lang? Pinayagan ako ng Korte Suprema pagkatapos ikaw ngayon ang magiging dahilan para hindi ako, ikaw mag-decide. Baka si Soto yan, mga kababayan, gustong labagin ang Korte Suprema. Ikaw ang mag-decide. Bakit? Sinabi ba ng Korte Suprema, ikaw ang mag-decide? Sinabi ba? Hindi. Baka alam na niya na mapapahiya siya kapag... ikaw ang nagsabi niyan. At posible, natutuwa ang sinasabi mo. So, ba't niya pipiliin? Kasi Sen, may lumabas ng ibang notaryo na ganun talaga ang pirma nung... Meron. Di ba? Di ba? Pinakita nga natin kanina, saan galing yun? Sa... ano pa yung mga ng pagtatakip? Sa Panlilin lang. Nako. Para iligaw ang taong bayan. Ano pa? Meron pang isa, Sen. Yung bang latest kasi ito'y notaryo, medyo matagal-tagal na. Ang pinakabago, yung sumunod pala dito ay pati yung pagiging independent director ng misis nyo, nabanggit. Lahat gagawin lahat na. Sinasabi, sana, kaya natin kinukwento to para lumiwanag sa ating mga mamamayan. Kung anong pamamaraan ang ginagawa nila. Lahat na ng kaparaanan. Wala namang kinalaman. Lahat ng kaparaanan. At independent director yan. Yan ay nasa batas. Katulad ng bangko, halimbawa. Ang mga bangko, katulad ng insurance company, sinasabi ng corporation code, pagka ganito ang nature ng isang industry, banking industry, kailangan maglagay ka ng independent director. So halimbawa si Diskaya, nag-deposit sa bangko. Ang asawa mo ay independent director. Sa bangko na yun. Kung mo ba si Diskaya ay kasama dito sa flood control, nag-deposit sa bangko na kung saan director ang asawa mo, kasalanan ng asawa mo. Connection ng asawa mo ngayon kay Diskaya. Baka pagkagano, pati yung binilhan ng toyo ay... Pati yung nagtitinda ng mani. Independent director, alam Mani. Peace cracker. Mani peace cracker. Alam nila ito Walang kinalaman sa pagmimay-ari. Dawit na rin. Walang kinalaman sa management. Wala siyang connection, affiliation. Kung relative ka, hindi pwede. Nang lahat ng may-ari. Ganon ka neutral, ganon ka independent, kaya ang tawag independent director. Pero pati yun pinuntahan. Sa hangarin nila na mabutasan ako. Mukhang... Ganon nila. Pero ano nangyari? Tusong butasan si Marcoleta, mga kababayan. Naintindihan ng taong bayan. Tsaka huminto na sila doon Iba naman ngayon. Pero madali lang yun, di ba? Madali yung paliwanag. Meron pang bago. Kaya lang, paulit-ulit nila re-recycle. May bago, Sen. Ito yung, siguro sabi nila, sa wakas, naka 3 points din tayo dito. Laglag dito si Senador Marcoleta. Hala ka? Na naman. Pero bago yan, ibitin muna natin kasi meron tayong itatanong sa ating mga kababayan. Kasi nung isang araw po ay... Teka, wala na tayong Ito nga po. Ito po yung itatanong natin Kasi magagalit sila, wala tayong box populi. Ito, naganda po tayo. Box populi. Lumitaw na po kasi yung abogado ni Saldico, Sen. Ang sabi nung attorney, ano mang pangalan nun? Rondain. Rondain. Sabi ni ang abogado ni Zaldico, mga kababayan, inaapi daw si Zaldico. Lord. Ay, ang sabi niya, hindi ko papayuhan ng aking kliyente, Zaldico, na umuwi ng bansa. Kasi unang-una, dalawang klase lang yung 50% daw ng Pilipino ang gusto, pag nakita siya ay isabit siya sa puno. Kulang pa. Sasabit lang naman sa puno. Ikaw naman. Pero nakatali yung
Patiwarik. At ang Ano, pangalawa, patiwari ko sa liig lang. ang pangalawa, gusto siyang patayin sa anumang kaparaanan. Bakit na naman? Oh, sino bang papatay? Siguro mga kababayan yung posibleng ikanta niya. Oh, sino ba naman? Wag mo sabihin mga Duterte na naman. Siyempre, may alam sa mga kababayan, ang gugurgur sa kanya, yung posibleng ikanta niya. Sinong kasabwat niya mga kababayan doon sa flood control? Ito naman yun. Sapagkat alam mo itong nangyari ito, halimbawa. Aha. Subukan mo halimbawa, umuwi siya. Sabit sa At puno, dumaan siya sa patiwarik. Cebu. Ako po. Ha? Oh, yung nabahaan mga kababayan. Anong kinakatakot ni Zaldi ko mga kababayan? Isasabit lang naman daw siya sa puno. Oh, sabi ni Marcoleta, yan naman pala. Isasabit ka lang naman pala sa puno. Baka nga mangyari. Kaso wala nang puno yata sa Cebu. Wala nang wala sasabitan. Wala nang sasabitan. Ang sabi naman ng iba, ito hindi naman to sabi ni attorney. Ang sabi nung iba, hindi. Gusto niyang umuwi, ayaw siyang pauwi. Ayaw pa uwiin mga kababayan. Alam nyo na, dahil pwedeng kakanta talaga mga kababayan si Zaldi ko. Torbot. Ayaw siya Both. Pareho yan. Maaaring totoo din yung isa. Totoo din yung pangalawa. All of the above. Kaya, pagsamahin mo yon, pwede. Di ba? Totoo. Pwede. Kasi sa kalagayan niya ngayon, unang-una, siya ang pwedeng mag-qualify. Isa sa pinakamabuting state witness. Hindi mabuti tao. Mabuti state witness. Pinaka magandang state witness mga kababayan. Pero wala dapat immunity, no? Mayroon dapat pananagutan mga kababayan. Pero sa tingin natin hindi si Zaldico ang most guilty mga kababayan. Ang most guilty, pinagtatakpan talaga. Mas mataas pa sa kanya. Pwede pa di ba medyo... Bakit siya ang most guilty? Si Zaldico? Sa tingin natin, hindi kaya ni Zaldico na i-orchestrate lang yan mag-isa. Meron yang amo. Yung mga amo na gustong, Zaldico, ang gustong bibitay sa'yo sa puno. Sabi ni Senator Marcoleta, ibibitay lang man pala sa puno. Ibibitin. Hindi ba siya? Kunwari ka pa naman. Totoo, kasi hindi. Meron pang mataas kayo. Kaya ba? Isipin mo na lang, Jean. Party list representative lang mga kababayan. Chairman sa appropriation. Sa tingin mo, kaya lang niyang mag-isa yan? Sino bang pipirma dyan mga kababayan sa kanyang minagic? And then, kapag napirmahan ng mga kababayan sa GAA, sino bang magre-release ng fund? Kung mag-isa lang siya mga kababayan, hindi niya yan kaya. Zaldico? Huwag mo nga akong intrigahin. Oo. Huwag mo ako intrigahin, Jean. Hindi ako mapaniwala. Huwag ka maniwala. Yun mga kababayan. Grabe, no? Grabe. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.